Alright, mayong buntag no? Welcome sa another podcast episode sa atong stream. No? Well, atong hisgutan lang diri about end-to-end encryption. So, usan siya topic regarding for the messaging, no? Sa mga, of course, sa individual, no? Nga hilig og social media messaging, diba? So, unsa din ang end-to-end encryption? So pag-isgutan nato diri may tungod unsa ni siya nga kuan, para asa ni siya, kana sa nato ma-encounter, unsay mga possible nga scenario kung ato ni siyang gamiton, or unsay mga kuan no, mga problema or yung problema or ma-encounter nato ani siya. Okay? So sa mga nakahibaw na, much better will nga correct ko if I'm wrong based on my interpretation lang nino. So about sa end-to-end encryption. So usan siya ka kuan siya, usan siya ka method about privacy. Okay. So gi-implement siya personally ano sa kuan application nga for messaging. Okay? So pag-deliver of message. Okay, from the first beginning ang unang encryption pang mga binary coding no sa mga signal sa mga radyo pa to sa una, right? Ito siya magamit og talk, just signal lang. So one of the end-to-end encryption to siya. But dili ta mo ko na to, we're talking about the present no sa karon nga henerasyon. We're talking about the end-to-end encryption din unsa day ni no? Unsa na ay mga possibility kana sa siya nato ma-encounter. So, pinakasikat nga about sa end-to-end encryption is ang apps nga WhatsApp. Ano mo WhatsApp, no? WhatsApp. Then, ang WhatsApp, may pinakasikat sa unang end-to-end encryption. Katong wala pagipalit sa Facebook. Okay? Katong wala pagipalit ang WhatsApp sa Facebook. Lahi naman karon kaya napalitan mo ng Facebook. Anya, ang hitabo, ang nag-create sa WhatsApp, naghimo na po another application nga talking about the privacy gapon. Privacy good. Ang pinaka objective batong WhatsApp is the privacy no. Kanya since gipalit ang WhatsApp sa Facebook, siguro money matters no. Kanya nag-create mismo ang WhatsApp og bag-ong application kay di nam siya tagiya sa WhatsApp. Nag-create siya og bag-ong application which is Signal. No? Signal nga application. One of the leading ni siyang encryption sa end-to-end encryption sa US, gigamit ni siya. Dahil ka nagamit ni. Kaya wala siya bayad. Kanya, kining application is kanang free to use. And then, unsa din ang, kung saan na ito ma-encounter ang end-to-end encryption? Actually, daghan na yung mga application, no? Including nakaroon ng Facebook messaging sa Messenger. Kanya, Telegram, kanya, WhatsApp. Possible previous nga months, mga niaging buwan, na-implement ang Facebook Messenger o end-to-end encryption. Diba? So, ni-adapt niya siya sa WhatsApp, kay gipalit man ang WhatsApp sa Facebook. So, gi-adapt niya siya, anya, unsa din ang end-to-end encryption, ganun nga way na siya nga nakakuha na. So, katong sa una, sa pag-implement pa na sa messaging ng end-to-end encryption sa Messenger lang siya applicable. Dili na siya applicable sa nagamit ka og chat system sa web. Okay, sa message sa light din siya pwede. Wala na implementan niya end-to-end encryption. Ato lang din siya sa Messenger mismo. Dili light, just wala pa Lightro no. Just Messenger lang good. So kung ang kuha na is the naka-pair ni siya, more bag Bluetooth ang senaryo ani ba?
mura siya o Bluetooth ang encryption aning end-to-end encryption. Kung atong nabantay isang Bluetooth, di ba, i-pair ng duha ka device, no? Once nga ma-pair na siya, connected na, no? Unya, kung maputol ang pag-pair na, of course, ang istorya hindi na makita. So marahang senaryo na naka-pair na siya sa device. Ano siya pair key. Ang nahitabuan na karon is kung nakagamit din mo WhatsApp, ang mahitabuan ng WhatsApp dili gyud pwede multi-device. Mo like out gina siya sa another device kung ilagin mo. For example, na kay Android phone, na kay iPhone, ilagin mo ang SIM number nimo sa WhatsApp, mo log out gina mismo dito. Sa example, gigamit ka og iPhone, WhatsApp ka, register mo number. Onya gilagin mo sa Android. Ang scenario ato, since ang iPhone mo nakagamit sa WhatsApp, daghan mo mga conversations sa imong mga amigo, no? Ato mga historya to, dili na to siya makita. Wala na to yung mga chat history. Wag tang na to. Iniglagay mo sa Android, wala na to. Totally clear na gito. Di siya makita sa history. Kaya ang end-to-end encryption, nakapera sa iPhone. Kanya, gilagin mo sa Android, dito makita siya. So, nawagtang naman ang pair key, munang maback to normal, di ka kita sa encryption. So, mao po na nahitabo karon sa Messenger. Example, sa Messenger ka nag-chat kasi mong mga amiga, mga client na nimo, ang sana diha. Normal yung conversation. Kunya, nalubot na yung cellphone, di ba? Nalubot yung cellphone, nilagin ka sa laptop, nag-open ka web page, no? Nigamit yun sa facebook.com, sa Google, no? Ang history karon ato, samot na akong na implement na mga end-to-end encryption, di dito siya makita ang history. Ang conversation, like for example, sa inyong messenger sa Facebook, nagkonvo mo og 8 to 9. Pag 9:30 na off ang imong cellphone. Kunya, gi-charge mo, siyempre gi-charge, no? Kunya, dibalhin ka sa another nimo nga phone. Katong history ato during 8 to 9, dito siya balhin sa uban yung cellphone or sa Facebook mismo nga website because sa end-to-end encryption mo na siya inhitabo. So dili na ingon siya nga usa na siya ka security sa privacy. Okay, kung mag-isgot og privacy, so maka-feel kita ni. So dili ni siya privacy matter not sa kanan gini, no. So dili about cheating, just talking about the privacy. Okay, kung nakasabot ka about privacy, so end-to-end encryption, one of the best implementation na siya nga part. Okay? So, mula na siya nga end-to-end encryption, naka-pair key siya. So, boot pasabot, naka-pair na siya sa device, sa ana nga nag-confirm mo, nag-send niya, kanya naka-pair na ng device, kanya kung wag tang ang legisino nalobat, kanya di mo siya nalobat, no? Na gibalhin lag open sa another na device. Then katong nga time nga conversation ato nga nahitabo, sa time ato nga nahitabo, dito siya ma-view sa another device. Kaya ang history ato, like for example, nag-convey mo 8 to 9, okay ang conversation na ng device sa phone, niya gibalhin kag another phone sa kanilubat ng imong phone. Katong 8 to 9, dito siya makita, dito naman to siya naka-pair sa katong device. And of course, pero sa Facebook, dili na siya applicable sa Lite, sa Facebook Lite, no? Dili na siya applicable sa Facebook Lite, sa Messenger mismo, ang site, o sa Facebook mismo, ang website. Dili na siya applicable. Sa mismo lang gina sa phone. Kunya lahi na po ng WhatsApp karon kay pwede naman ma-open sa web page. Naka-link naman ang Telegram. Dahil na Telegram ron, no? So, ang Telegram gapon murag di na kayo dyan implementation sa end-to-end encryption kay multi-login naman siya. So, makita gapon ang history. Okay, unlike sa itong kinaunahan pa. Pero one of the application karon nga best implementation sa end-to-end encryption is the Signal og WhatsApp. Since although ang WhatsApp dili na kayo siya kuan kay
Facebook na may nag-handle, kanya ang nag-iya sa WhatsApp kay murag wala, gipalit naman. So naghimo sa Signal nga application. So with messaging gyapon na siya, messaging application gyapon na siya for Android and iPhone. This implementation is sa end-to-end encryption nga messaging. So sikat na sa US, dili sa to sa Pilipinas, dili lang sa sikat kay or on Messenger man ta kay free free messaging man kaysa Globe to context, wa kay load signal lang, maka-text pa ka, maka-message mo ka. Diba? So mo lang siya ang hitabo about end-to-end encryption nga ma-open lang na siya sa mismo nga device nga convo na nga time. So dili siya ma-open mo ni mahitabo ha basig mo problema mo baka pang na time nga open kag Facebook, ngano da makita ka kung guba mo siguro ni o ano naguba because of the end-to-end encryption na siya nahitabo. Okay? So short lang ni siya nga ko just up to 15 minutes. Okay, o sa panay, another episode, pahisgutan na to ang mga security about Facebook na nag-implement o niya, ano sa to siya gipanggamit, o niya, asa siya gamiton para mas prevent na to ang mga senaryo. Ang problema lang ng end-to-end encryption is mismo ang account nimo mahak. Hindi kita wala dito mahimo na mismo ang account nimo mahak. Pero ang phone nimo mismo penetrate, isod gyapon na siya kay gawas na bag naipin, Kining end-to-end encryption, naka-encrypt lang ni siya sa mismo nga apps. Gawas naman ang apps kung mismo na kuha, diba? Kung ang mismo ang cellphone nakuha sa another user o niya na-open sa mismo nga password, o ito mahimo na, just na penetrate na siya. Pero about sa end-to-end encryption din, ang senaryo, matawag niya, naka-pair na siya sa ka-device, naka-pair na siya sa messaging na siya, sa another nga nag-in, nakunbo sa nga messenger sa inyong cellphone, diha lang na siya kutob ang conversation. Once nga mag-open kag another nga mobile, ang katong time atong nga nagamit ang conversation natong during that time sa nga device, dito siya makita sa another device. But ay end-to-end encryption nga ito. Okay? Yun lang ang about sa end-to-end encryption. So, muna scenario sa Facebook nga ang inyong message